question, Yvette. Since, di ba, sabi mo nga, si husband mo yung nag-encourage sa'yo na mag-join ng Kaizen kasi Kaizen, ano din siya, returnees or Kaizen students din. So, meron ba siyang kumbaga, pinilit ka ba niya or na-impress ka ba dun sa transformation niya? Or paano kanya napapayag na mag-join ng Kaizen? And, okay. Sige, go. Sige, yun muna. Sige. Hindi niya ako pinilit, pero more of yung convincing niya kasi. Nakita ko talaga yung physically change sa kanya. He lost already 11 kilos. He's not a returnee, he's just an alumni. He didn't join back, he only joined season 2. Aside from the physical transformation, nag-iba yung attitude niya. Parang siyang more relaxed, yung mas understanding, tsaka hindi mainit agad ang ulo. Tsaka may habit na siya. Dati mahilig siya mag-mindless scroll in social media, laging nabuboard, nakatingin agad sa cellphone or watching YouTube. Pero ngayon parang nilalagay niya sa side yung cellphone pag wala siyang ginagawa and reading something new every day to learn something new din. So yun, nakita ko sa kanya na maganda yung transformation sa kanya. Although he admits na he's not totally a changed person, but there's a lot that has changed and has helped him in his life and in his career right now. Okay. Tapos, sige. Sorry. Sige daw, AJ. Yeah, related din sa question mo, Mentor Boggs, na since, ikaw na yung may chance to go through the Kaizen program now, how did it strengthen your relationship with your husband? Now that pareho na you know what he went through at now you understand what he went through. I actually felt guilty, AJ. Kasi nung Kaizen, I just came home from the US. Tapos sabi ko, bakit ka next steps? Kanina ka pa dyan. Sabi niya, kailangan ko kasi 10,000. Sabi niya, ano ba yan? Hindi naman importante yan. Kaya ano yung inaisip ko dati kasi na, bakit ka mag-steps ng hours dyan? Pwede ka naman pumayat na hindi kumain. Tapos yun pala, nabibigyan ko siya ng instead of motivating him, encouraging him, ako pa yung naging parang hindrance sa progress niya. Kasi nga, may medical background. Tapos parang feeling ko mas alam ko yung sinasabi ko kaya sa kanya. Tinanong niya yata kami nung sa Q&A, parang paano i-handle yung unsupportive wife? Yung mga ganun. Yung may failure question yung wife eh. Nakatuwa lang, hater ka dati ngayon, nasa spotlight ka. Oo nga eh. Sabi ko, now I'm a true believer. Ang hirap pala. Yung sa'yo, yung ano yung... Sige. Okay, since yun na nga, nakita mo na may result ka na kagad and ang ganda ng arms mo actually. Yun yung una kong magaling mabuhat si Yvette na. Oo. So, sa tingin mo, without saying anything to Choi, mai-influence mo ba siyang I know naman, siguro nasa fitness pa din siya, pero alam mo yun, madadala mo pa din ba siya without, alam mo yun, walking the talk, paano mo siya dadalin uli doon sa kung nasaan ka ngayon? Kasi dati siya yung humila sa'yo. Ngayon, ano sa tingin mo yung magiging impact mo sa kanya? Tapos, first sali mo din, nakasama ka sa top performer. Actually, MD, he's very proud of me. At saka, parang nag-decide na nga siya na sasali next season. Kasi nakita niya yung transformation ko. Sabi niya, parang nagsisi siya na, kung binigay ko lang pala talaga yung 100 ko last season, nagkaroon din sana ako ng abs, sabi niya gano'n. Kasi nakita niya yung, siya kasi nagpa-picture sa akin, sabi niya, wow, ang galing, 8 weeks pa lang lumabas na abs mo, parang gano'n. Sabi niya, kasi siya daw, nag-lose ng weight, pero kahit silhouette ng abs niya, hindi niya nakita noon. Kasi papetics-petics lang daw siya. Although, nag-lose siya ng weight, pero hindi niya nabigay yung kaya pa niyang ibigay na what I'm doing right now. Nakita niya yung parang grit ko na focus, dedicated sa fitness journey ko talaga. But most importantly, hindi lang sa husband ko, ang dami ko nang na-share ng Kaizen because pag pupunta ako sa party ko, marami kasi kaming family gathering. So nagtatanong, "Hoy, anong ginawa mo? Bakit ang ganda ng katawan mo?" Sabi ko, kasi nag-join ako ng 100-day challenge, gano'n. And yun, anong challenge yan? So I've introduced Kaizen to them. And they're, parang na-engage sila to join. Kasi sabi ko, hindi lang kasi, di ba tayo, we lose motivation, finite yung motivation natin. But in Kaizen, they teach you how to develop a habit, to autopilot, to doing your good habits. Yun. Nice. So nakita nila yung change sa akin. So, ewan ko, daming nagtatanong kahit hindi ko kakilala. Yvette, when you sent us your introduction, when yung background mo, you mentioned that you're actually a newbie sa fitness, even though you came from a medical background. Na as of wala ka pang 1 year nag-start sa gym, pero even then medyo petics lang. How were you able, nagsimula lang ba yung consistency mo once you joined Kaizen? Yes, MC. So, yung December, I just entered the gym kasi pinipilit ako ni Javi. For lack of better things to do, sabi niya, samahan mo na lang kaya ako mag-gym kasi wala ka namang ginagawa, nanonood ka lang ng Netflix dyan. Okay. Ayun, Tapos, pero, from there, medyo every now and then, hindi talaga part ng routine mo mag-gym. Ngayon lang ng guys nagsimula ng gym. Did you have any hesitations with actual working out
Yeah. in the gym, or alam mo yun, or you felt okay naman? At first, oo, kasi nahihiya ako, tinitingnan ako ng mga tao na, ano ba yan, hindi marunong magbuhat, hindi pangit yung form, tsaka yung, dapat andito siya, ang payat niya, yung parang ganun. Yung mga ganun na iniisip na, tinitingnan ka ng tao, kala mo nasa spotlight ka, pero sila pala, concentrate lang sila sa workout nila. Ikaw lang pala yung nagpapaano sa sarili mo. Yeah. So, I'm sure this is a very, very common thing with especially for some reason, ladies na talagang may, and this is very real, there's a element of intimidation with being in the gym. If there's one thing that you could actually tell them about, you could give advice to them about this, or not just the ladies, but anyone who feels some level of gym intimidation, which I call gym intimidation, what would you say? What advice would you give? The first thing is just to step up, just be at the gym. Tapos, the thing that I would tell them is break yourself to break through. Not physically break yourself, but in order for us to be a better person, we have to break limiting beliefs, break what we are right now, so we can evolve into something that we are not expecting to be a better person. And just do your best, give it your all. Ako kasi tinitreat ko yung workout ko as a hell week. Hindi yung pabebe, I push and I lift to the maximum capacity that I can. Kasi meron din akong mentally competitive kasi pag tinitingnan ko yung mga lalaki, kaya nilang buhatin, 20 kilos lang yung kaya ko yun. Habang nag-lift, minsan idol lifting na, tinitingnan ko yung mga braso nila. Pag nakita ko mas magaan yung binubuhat, mas binibigitan ko pa yung buhat. Malupit. Feeling ko pumapalakpakan yung tenga ni Mentor Mark niya kasi yun talaga ayaw niya yung mga pabebe na nagbubuhat so, and congratulations sa iyong 3D delts. Ang ganda. Wow, Congrats. thank you. yeah. Thank you, Mentors, anything else to ask Yvette? Because I'm out. But thank you for your time, Yvette. I Appreciate. have a question lang din. Yeah. Since you're from the medical field din, tapos na-mention mo kanina when your husband joined na parang you had the thinking na alam ko yan, di naman importante yan, ganyan. So what are your major aha moments? Kasi syempre tayo as from the medical field, medyo may pride tayo na, ay, alam ko na yan na I know the science behind it. But once you went through the program, what are some of your major aha moments that debunk totally what you think you already knew? Be an empty cup. Tapos, not everything is still updated. So be open to new data, be also open to new information, and be willing to accept and try things. Di ba sabi nga ni Coach, Nice. puntahan mo muna para malaman Correct. mo. Correct. Tama. Agree. Galing. Nice. Thank you, Yvette. That was any parting words of wisdom that you'd like to share? Share ko lang yung yung talagang nag-push sa akin to give my all dito sa Kaizen program is to go back to your deepest why. Kasi I thought it was for myself. Pero nung sabi ko, bakit ko ba gusto maging strong, maging better na person, gusto kong maganda yung katawan, it's because of my family. I always, my always priority ko is really my family. So I have to do this. If you cannot transform your body in 100 days, then how can you transform your life? Kung susuko ka na sa 100 days na challenge na lang. Yeah. So just go back to your deepest why and internal dialogue lang, kausapin mo lagi yung sarili mo na you can do this. It's only 100 days. It's temporary, but the transformation will be long-lasting. Love it. Yeah. Love it. Congrats. Galing. Thank you so much, Yvette. Congratulations. We're really glad that you were able to come, take the time to share your story with us. And congratulations for your progress. I'm very proud of you. Thank you. Thank you, Paul Mentors, Thank you, and Yvette. everyone for listening. Thank All you. right, thank you. Thank you, Yvette. Congrats. Congrats. Ayun. Okay, Whew. so for our next interviewee, ready na kayo? Ready na kaya siya? Ninyo. Wala lang introduction na. Papaulit mo pa kay Nino, are you there na ba? Ayan. Okay. Ready na daw. Okay. Ready na. Salita ka para mag-green, hindi ka mahanap. Where is Nino? Okay, ready na. Ayun. Ayun. Mentors. Ninyo, wala ka ba sa swimming pool? Nakaahon ka na ba? Nino, Kasi- turn on mo yung ayan, para may spotlight natin. Ayun. Wow. Okay. Kamukha din ni Mentor Books to. Okay. Dami ka. Okay, so ayan si Nino. Shredded na. Ang galing. Mas bata siya ngayon tingnan. Okay. So, alright. Ay, Ninyo, kumusta ka? Buti naman, mentor. Mark. Alright, sige. Okay. So, una kong tanong sa'yo, paano ka simula sa Kaizen? And bakit? Bakit ka nag-sign up? Actually, ang kuya ko yung nag-introduce sa akin ng MF. Siya talaga yung member ng MF noon. So,
during that time na mahilig na ako mag-workout, kaso parang walang direksyon, parang sige lang, kung ano ako sa gym, ganyan. So, buhat sa ng ganito, ganyan, pag naisipan. Tapos, nung binigay niya sa akin yung MF, pero siya nagbayad doon. So, parang sinan niya lang sa akin kasi sabi niya kasi na nagkaroon ako ng interest sa MF dahil na rin sa'yo. Sabi niya gano'n kasi sa magkakapatid, ikaw yung mahilig mag-gym. Pero yun nga, kulang sa result. So, nung binasa ko sa MF, talagang sinapuso ko siya. Actually, hanggang ngayon, binabasa ko pa rin. Inuulit-ulit ko siyang basahin. So, siguro pang 5, pang-6 na beses ko na siyang binabasa. Napaulit-ulit. So, nung binasa ko siya, nasa 80 kilo ako nung time na yun. So, ano lang yun, nag-start ako ng February this year. So, tapos, ongoing pa rin ako bago ko sumali ng Kaizen. Kasi nga, napababa ko yung timbang ko from 80 hanggang naging, 64.8 nung sumali ako ng Kaizen. So, parang continuation ko siya ng Kaizen ngayon, yung MF ko noon, nung February. Okay. So, sabi ko gano'n, nakikita ko yung mga taga-Kaizen. Sabi ko, bakit gano'n yung mga result nila? Parang kulang na kulang ako dun sa MF. Parang, nandun yung information, parang may nakatago pa eh. Sabi ko, parang hindi pa siya gano'n ka. Pinapaulit-ulit ko siya. Sabi ko, parang hindi gano'n kalalim yung nakalagay din sa MF. Sabi ko, mas malalim yung mga natututunan ng mga taga-Kaizen. So sabi ko, kaya yung transformation nila talagang kakaiba. Sabi ko, hindi sali ako. Nice. So, ayun, medyo may pinagdadaanan din sa buhay. So, kaya, Ninyo, nasa ano ka, diba? So basically, right now, nasa Dubai ka. And you have family pero nandito sila sa Philippines. Yes. Yeah. Okay. Nag-isa ako dito sa Dubai actually. So, parang sabi ko sa kaibigan kasi nga kasi nag-iisa ako. So, ayun. Kaya tuntua ako na nagkaroon na isa yun sa nagpa-join sa akin yung bukod sa personal development, yung accountability. Yung magkaroon ka ng circle of friends na pare-pareho kayo ng mindset at ng principle sa Yeah. Actually, yun nga yung napansin ko kasi, your presence madalas nandun ka sa podcast, nandun ka sa Q&A, nandun you might not always ask questions, pero nandun ka palagi. There's the community aspect of the program. Paano kanya natulungan? I mean, like, in all aspects, not just in terms of yung sa fitness, but maybe did it help with the fact na you're away from your family na tsaka sa Dubai na mag-isa? Talk more about that. Siguro, dahil nga, baka pareho yung mga common namin ng mga kasi may pinagdadaanan. So, naging more focused talaga ako. As in, talagang wala akong nasa isip ko hindi i-apply si Kaizen. So, lahat ng tinuro ni Coach ko, lahat ng diniscuss nyo, lahat ng narinig ko sa inyo, talagang in-absorb ko siya 100%. At by the heart ko siyang in-absorb at ina-apply ko everyday. Nice. So, yun siguro yung yung ginawa ko at saka lahat mga social media, everything, lahat ng Iron Wing Challenge, ginagawa ko. At ewan ko bakit, siguro pag talagang isa ka at medyo may pinagdadaanan ko, parang gusto mong ibahin yung isip mo para hindi ka mapunta doon sa deep phase na tinatawag. Yeah. So siguro kaya, gigil siguro ako. Ewan. Wow, galing-galing. Congrats ninyo. Okay, ninyo, mabilis lang matanong. Bakit hindi okay na excuse yung dahil tatay ka or nagtatrabaho ka abroad is hindi mo na ipaprioritize yung fitness? Bakit hindi siya naging dahilan sa'yo? Siguro nasa lang yan, kung lang yung naging priority mo sa buhay. So, marami naman excuses lang. Time management lang naman. So, yung iba, sinasabi lang nila na busy sila na super gas-gas na yun, di ba? Yung excuse na gano'n na sasabihin lang nila na wala akong time sa fitness. Actually, may time ka nga na gumawa ng mga bagay na unproductive at yung hindi makakatulong sa personality mo. What more pa yung fitness? Sa bagay, sinasabi nga nila na low dopamine kasi ang fitness at hindi nagbibigay agad ng pleasure at hindi nagbibigay agad ng reward. Kaya siguro maraming taong hindi, kasi sa generation ngayon, dahil nga sa mga high dopamine, sa mga internet, ang nangyayari ka, nagiging impatient na mga tao. So, napaka-mainti ng ulo.
Kaya siguro, kaya nung tinanggal ko lahat din yung mga ganyang bagay, yung mga online na yan. So, naging laser focus talaga ako doon sa mga ginagawa kong activities na yun. Kasi ngayon, Okay. ulit-ulit na yung ginagawa ko. Meron akong meron akong question. Kasi di ba, ano ka na ngayon, swimming coach, tama ba? Mhm. Okay. So, paano mo hinahandle yung, alam mo yun, hindi ko alam kung fatigue or yung pagod. Kasi, pag swimming coach ka, full body yun eh. Full body exercise yung pag-swimming. Pagkatapos, nag-gym ka pa. Tapos, alam mo yun, yung work mo pa, nag-work ka pa din ba sa, sa hotel? Actually, sa health club na ako nag-work ngayon. Kasi Okay. So, paano mo siya, paano mo hinahandle? Hindi ka ba, alam mo yun, ayoko na mag-workout ngayon kasi pagod na ako sa pag-coach ng swimming. Or, ayoko na muna swimming mag-coach yung, ng swimming. dito na lang ako, ganito na lang ako dito na. Lateral races. Oo, mga hindi na ganun. ako So, paano mo siya, hinahandle? Parang normal lang. So actually, ang ginagawa ko nga priority ko talaga ang mag-workout actually. So, yun yung katulad ng sinabi mo, mental box na gumawa ng extra activities ng aggressive cutting, di ba? So, ginagawa ko siya everyday. Katulad last night, siguro na nagano ako. 1,200 kilometer non-stop na swimming. Wow. Lupit na. So, ibig sabihin, ninyo, na-manage mo na maayos yung work mo alongside with fitness. Yeah. Regardless ng schedule mo at trabaho mo. Okay, yun lang yung ano. Yan. So, basta ang priority ko palagi yung workout. Kasi, mas mas nakikita ko yung nagpapabilis ng cutting sa akin yun. Yung workout. Oo. Yun kasing, yung work talaga nakakasagabal yan sa fitness journey natin. Oo, kaya nag-resign ako eh. Kasi nakakasagabal talaga siya. Siguro ninyo yung additional question ko lang is, paano nakatulong yung Kaizen na mag-establish ng, alam mo yun, ng strong relationship with you and your kids and your partner despite na may kalayuan? Siyempre Dubai tapos nasa Pilipinas sila. Or, Actually, hindi alam ng partner ko to na nasa Kaizen ko ngayon. maganda yan ha? Hindi niya alam rin ako. Okay. Pero kumusta yung relationship mo with them? Lalo na nag-Kaizen ka. Yun yung gusto namin malaman. Yung mga lessons ni Coach Jo. Yeah. Yun. Na-apply ko yun sa anak ko. Yung mga, kasi na siya pa. Third year high school na siya. So, tinuturo ko sa kanya yung mga, katulad niya, yung mga high dopamine na yan. So, sabi ko sa anak ko, na sa edad mo yan, alam ko na kung paano ka mag. So, tinuturo ko sa kanya yung mga bagay na para maging productive ka. So, everyday. So, maraming mag-discourage sa'yo ng ganito-ganyan dahil nasasabihin boring yung mga ginagawa mo. Yung pag-journal, ginagawa niya na rin. At saka sinasabi ko nga sa kanya, bago ka mag-plan, kinabukasan, so itulat mo na siya ng gabi, tapos kinabukasan, pagkagising mo, siya yung muna mo mabasahin para naka-autopilot na yung isip mo na kung ano yung gagawin sa araw na yun. So, yung mga gano'n, yung mga high dopamine, bakit ba mga tao nagkakaroon ng addiction, so tinuro ko rin sa anak ko. Kaya, ayun, pati yung kapatid ko yan, tinuturo ko din sa kanya, yung mga natututunan. So, sulit na sulit talaga. Thank you, Yeah. Nino. Ito, I mean, let's just say, malupit before and after transformation that we displayed here. Ang ganda talaga ng progress mo. If there's one or two things na talagang nag-focus ka for the season, ever since you joined Kaizen, kasi na-mention mo before, may experience ka na working out, may book ka na, pero hindi ka happy sa results mo. Ano yung nagbago? Ano yung pinaka naging main focus mo this time around na that actually contributed dito sa wow results that you've had? Na magiging advice mo for other people na hindi, ito yung ginawa ko, dito ako nag-focus. What would you say? Siguro yung mga limiting beliefs, lalong-lalo na sa pagkain. Kasi number one na kalaban natin yan, yung katulad ng masyadong maraming variety. So nakaka-stress yung marami kang iniisip na pagkain at saka hindi siya consistent sa measurement ng mga macros mo o marami ka masyadong pinagpipilian. So, at saka napakalaking tulong sa akin yung turo ni Coach Jo na yung high dopamine activities. So, actually talaga, tinanggal ko siya. Doon ako nagkaroon ng focus talaga sa workout ko. At doon ang bilis ng transformation ng bisip. Ewan ko kasi, ewan ko kung makikita niyo yung mga iba ko pang picture. Ay ninyo?
you've mentioned na galing ka sa MF, di ba? Tapos, since you've experienced Kaizen, tapos isa ka sa mga top performers this season, I mean sa interviewees, how can you encourage yung mga fellow MF brothers natin to join Kaizen? Kasi usually, di ba, pag MF ka, meron kang limiting belief or failure costume na alam ko naman na yan, nasa book naman na yan. So, how can you encourage them to join? Coming from Nino, the top performer. Yeah. Nino? Ang maano ko lang, ang masasabi ko lang sa kanila is pagka MF ka, more on fitness. So, mahirap ma-break yung mga old habits kung puro fitness na ka. So, mag-join kayo ng Kaizen kasi Kaizen tinuturo lahat. Parang holistic approach siya, pati yung babaguhin niya talaga from inside to outside. So, personal development, then yung fitness. So, lahat talaga, as in, magiging mabait ka dahil Si Mentor Mark, hindi. Si Mentor Mark, hindi bumabait. Hindi ko alam kung totoo yun sa Kaizen. Limiting belief yan nito. Si RJ humihingi ng tips pang ambassador eh. Sige, tuloy ninyo. Go ninyo, go. kasi magkakaroon ka ng introspection sa sarili mo. So, marami kang type about sa mga journal, sa mga meditating. So, parang makikita mo yung sarili mo at matatrack mo siya kung tama mo. At saka yung tinuturo nga yung locus control. So, yung be proactive, be accountable sa lahat ng mga nangyayari sa buhay natin. So, huwag natin iasa sa environment kung ano man ang meron tayo ngayon. Hindi excuse yun. So, kung makikita niyo yung physique ko, 2 beses ako na-opera. So, Explore Lab, alam ni Mentor Champion. So, saka ni Doc AJ. So, hindi naging hindrance sa akin na para makuha ko yung ganitong physique. Actually, hindi pa tapos. Patapos, dami pang ano. Yeah, pwede pang wasakin yan. Yeah. Galing. Ninyo, Question lang din. Yeah, Sir sige. Nino, Doc. since na-mention mo nga yung difference of yung holistic improvement with Kaizen compared to MF, now that you are also a coach yourself, parang ano yung mga na-adapt mong parang coaching methods that you've learned through the mentors here, yung coaches here to apply in your work then, and paano siya nakatulong in your job as a coach, be it fitness-wise or dun sa kung personal development if you're tackling also dun sa mga clients? Siguro, ang number 1 key naman sa lahat, di ba, yung consistent adjustment. So, yun naman talaga. Kung alam mo nang hindi nag-work, adjust. Yun lang. So, track everything. So, pag kami nakita kang hindi gumagana, adjust na agad. So, para hindi na maubos yung time na hindi next time na lang. Hindi ganito na lang. Hindi kailangan gawin na agad. Kasi, lalo na, siguro ako, mentality ko kasi, sayang yung season. Minsan lang yung Kaizen sa buhay natin. So, sulitin na natin kung maganda. Pero, don't get me wrong nagkakaroon din ako ng deep pace. So, pero, dahil siguro na build ko na rin yung habit sa MF. So, parang kahit tinatamad-tamad ka. Pero, nandun na yung nahata ka talaga ng discipline na mag-workout. Tsaka yung mantak ng pagkain. Great. Nino, thank you so much. Salamat sa oras, salamat sa time. Thank you for sharing yung story mo and yung background mo and the lessons that you've learned. I'm sure madami magiging takeaway dito yung mga yung everyone else, lahat na nandito sa Kaizen. Thank you so much, Nino. Appreciate you. Congrats ninyo. Thank you. Thanks ninyo, congrats. Congratulations. All right. Thank you, Nino. So, Okay. Ganda ng gupit ni Ninyo. Congrats. Kaya nga kaya na ano yun kaya natagalan. Tinapos 10 na. minutes kasi nagilit pa kanina. High fade din yun no? High fade. Okay. Pinaswabe pa ng barbero. Galing. Oo. Yun yung mga Gen Z na hindi ko na alam. So, tatanong ko yung sa Gen Z representative natin na si MB. But, okay, sige. So, Okay, for our last interviewee, tara na, uwi na tayo. Yun. Yun yung signal doon. Yun na yung signal. Alam na natin yan. But, Away, next interviewee, this person is, I'm not sure kung galing kayo sa season 3, alam nyo na yan kung sino. Ayan, may mga hits na si Reggie kilala na. This person is, basically, well, one of the things that he wanted to introduce himself as is socially awkward. He's a socially awkward person and siguro medyo pansin nyo din naman. Madaming tanong ito, at least last season and the season before that. But I'm very proud of his progress. He works for his family business. Ano yan?
anak of owner, AOO. So yeah. So, COO. COO. Child of owner. Child of owner. Okay, so yeah, baka na yan. And without further ado, let me introduce Mr. Paul Nang. So, yung yan yung transformation Wow. ni Paul nang simula nung season 2 hanggang ngayon. Yes. Nasa na si Paul. Paul, magsalita ka naman please para Kaya hindi totoo, MC, na babait ka. Kasi tinan mo, mas mabait siya nung season 2 yung mukha niya. Kaya ang angas na yun, no? Galit eh. Oh. Parang galit. Parang ngayabang na ngayon. Oo nga. Nagkaroon ng angas. Ayan, ito na si Paul. Paul, hi. So, he lost 57. Hello po. 2 pounds. Ayun po. And, So medyo ano talaga ako, yung so ayun talaga guys, medyo ano talaga ako, yung parang kinakabahan ako sa mga ganito. Pero thank you po for the warm introduction. So hindi ko inakala na makukuha ko tong ganitong progress and sa Kaizen pa talaga. Yeah. wow. And Paul, basically, kung nakita niyo yung progress niya, I mean, how many was that? 57 pounds? Yeah. That's incredible. Paul, welcome. Thank you for joining us today. Could you just give us, for the people na hindi ka pa kilala, I'm sure kilala ka na dahil, your posts are very helpful as a group. But could you just, give us a quick background about yourself? Tell us about, your journey before Kaizen, and yeah, take it away. Ay, sige po. So thank you Mentor Carlo. Before talaga, I grew up, as in sobrang taba ko talaga, yung tipong dati, as in yung coming from a Chinese background, yung tipong every okasyon may handaan. And yung time namin, hindi pa pwede mag-umindi. Tapos so ako naman, every time na ko, nandun ako sa event, ako yung parang taga-ubos ng pagkain kasi laging maraming tira. Tapos ang lakas pa nila mag-order. So tapos ako, sabi ko sayang pagkain, and lagi na-instill sa mindset namin is parang sayang yung mga natitira mong pagkain kasi ang dami nagugutom. So ako, growing up, talagang inuubos ko yung mga food na nandyan. Sabi ko kasi ayoko ng concept of yung leftovers for the next day. So parang goal ko dyan is maubos ko yung mga pagkain doon. So, pero at the same time na wala akong pakialam sa fitness ko. Pero and also, yung nangyayari noon was, sobrang insecure ako sa katawan ko. Yung palakain na nga ako, insecure na nga sa katawan. Tapos, naiingit pa ako sa ganda ng katawan ng iba. So lagi kong kino-compare sarili ko sa iba. And coming to 2013, na parang talagang I invested sa gym trainer and whatnot. Tapos, parang nangyari was, for a time, talagang sinipagan ko. Pero yung time na yun, yung trainer, pasapasahan kasi ako sa mga gym trainers before, and sobrang ang ginagawa ko lang nun is, ang mindset ko before was, magbabayad na ako ng trainer para hindi ko naiisipin yung exercises na gagawin ko. And so much so, na sobrang dependent ko, to the point na pati hindi ko inaaral yung workout forms. Yung kahit na kinokorek na ako, yung parang, okay, parang good form, pero pag uwi ko, wala na lahat yan. So parang darating na naman yung time na mag-gym na naman ako, so andyan na naman si trainer. So pag wala yung trainer, uuwi na ako. And then parang I lost mga from 170, naging 150 pounds ako noon. And that was one of my leanest stages noong 2013 na December. And then, napabayaan ko siya. And then, 2015 na yung next. Pero, nung trainer na sa akin, parang nasa Singapore na ngayon. And then, at the time, parang naging pasapasahan na ako sa mga trainers. And then, parang one thing na nasabi sa akin before was, and then this trainer, so mga around 4 to 5 trainers yung mga sa akin. And then the last one, yung sabi sa akin na parang, Sir Paul, na parang, kung titingnan mo, ako lang yung nagtatsaga sa'yo, ganun. So parang, ang dating sa akin is, uncoachable ako. And, parang yun yung time na, sabi ko, rin ako, yung at the same time, na lagi ako nahihirapan sa workouts. Kasi RPE 10 yung pinapagawa niya, yung tipong lagi yung parang todo pa, tapos yung minsan yung mga lateral raise, pinapagawa niya, hindi ko na kaya yung napupunit na talaga dito. And so parang kaya ako on-off sa fitness, kasi, sabi ko, ano ba yan? Nahihirapan na ako, tapos parusa pa sa gym. Tapos, the diet na nire-recommend niya sa akin before was chicken breast, yung mga boiled vegetables, mga steam lang, kamote, yung kinakain ng typical, yung typical bodybuilder. So parang nagko-competing for a show. So tapos, parang hindi ko talaga na-enjoy yung process. Ang sabi ko sa kanya nun, parusa na nga sa gym, parusa pa sa pagkain. Tapos, foodie pa naman ako. Sabi ko, yari. Sabi ko, para makuha ko yung katawan na gusto ko, kailangan, isakripisyo ko yung kakainin ko. Sabi ko, hala. So talagang, I almost gave up. And so then after, transitioning to that, nandito ka, tapos and then you found your way into Kaizen. And, as we all know, stories here, you've managed to lose 57, close to 60 pounds over over 2 seasons, which is a very amazing
progress, to be honest. But compared to what you were doing before versus now, ano yung mga biggest changes, biggest difference makers in your opinion na nangyari dito? Sa akin, the biggest changes was yung na kaya naman pala ma-embody yung principle ng MF book na you can have enjoy the foods na you want, ganun. Parang nakasabi pa nga din hamburgers, ice cream, pizzas, all while achieving your goal physique. So sabi ko, doon ako na-hook talaga. Sabi ko, yung principle of MF, sabi ko, kaya naman pala siyang i-abide by. Kasi yung sa una, yung coming sa season 2, syempre yung tinuturo ni Cici doon na kailangan must eat the same foods every day, ganun, yung parang for easier tracking. Sabi ko, parang naging kontrabida na ba ako sa mga ginagawa nila kasi sabi ko, hindi ako yung type of person na hindi mo mapapakain ng same foods over and over. Right. And talagang, so I enjoy food varieties. How did you, that is, again, I mean, coming from the lesson on limiting beliefs, talagang, there's people talaga who think that, no, I need to have food variety, which, to some extent could be true, but paano mo na overcome yung challenge na yun? Like, that particular aspect. What was your strategy? Sa akin was, yung talagang I love food, yung tipong, yung sa starting from lesson 2 nun, talagang nag-start na ako mag-track ng food ko. Yung talagang yung sa sobrang meticulous ako before, yung even yung sa mga na-sharean ko nito, na even yung mga tiniest bits of gulay, nilalog ko. Tapos parang hindi naman kailangan kasi less than 5 grams of gulay, mga 1 calorie lang yun, ganun. So parang dumating ako sa point na lahat, nilalog ko. And sabi ko, parang I want to achieve yung results ko, yung since season 2, sabi ko, yun yung path talaga na talagang lahat ng tinatrack ko. So parang walang mintis yan. Mm-hmm. And dun siya nag-start, sabi ko, and then tracking became a habit kasi tamad talaga ako mag-track. Mm-hmm. Okay. May question ako kay Paul. Sige, MB. Sige. So nung first time ko kasing makasama si Paul na lumabas, that was nung eve ng season 2 party. So parang naging tradition na kasi na before the night before the season party, nag-organize ako ng kita-kits. Wisit na tradition yan, MB. Pero sige. So, party before the party, nag-organize ako ng ganun. So, nung season 2, before the party, kasama si Paul, nag-bar kami, pero si Paul, naglabas siya ng shaker. May dala siyang whey protein sa bar, nag-pobs kami. gusto kong i-share mo sa kanila, Paul, kung paano mo yun hinahandle. Alam mo yun, yung hindi talaga siya nahiya na kahit nasa bar siya, nilabas niya, meron whey protein ang iinumin niya. So, ganun. I-share mo sa kanila kung paano mo hinahandle yung ganun. Kung paano mo siya ginagawa. Yung, actually, na parang, hindi lang yun, yung mga ganun, yung, for example, yung bringing yung, as in, malaki yung food scale ko talaga, and napapansin ng mga tao, ba't ang laki ng food scale mo, amin, tinatago namin, sabi ko, yung, coming from that principle, yung even yung pag-bringing ng whey protein sa bar, sabi ko, yung, I want to hit my protein targets, regardless, kung nasaan pa tayo. Sabi ko, hindi naman excuse na porket magbabar tayo or yung kakain ng maraming pagkain would be na hindi mo na mahihit yung mga protein targets mo. And yun yung sabi ko na parang wala akong pakialam kung kakain